Sa puntong ito, humingi muna tayo ng updates na mula sa National Nutrition Council kay Undersecretary Albert Domingo. Yusek, sa pagdiriwang po ng 52nd Nutrition Month sa bansa, naglabas po ang National Nutrition Council ng mahalagang mensaheng dapat unawain at tandaan ng ating mga kababayan. Ano-ano po ang mga mensaheng ito, yung mga key messages, Yusek? Yes, una sa lahat, Joshua, maraming salamat din Asik Weng dahil naglabas ng mga mensahe ang ating NNC. Maglalabas rin po ako ng plato on air. Pero kasama ko sa mga mensahe. Lagi niyo pong naririnig, no? 'Di ba? Lagi kong sinasabi ko to noon na ito ay ang ating pinggang Pinoy. Dahil ang ating Nutrition Month ngayong July, ang pinag-uusapan natin ay ano ba ang tamang dapat kainin. Dapat po dun sa ating plato, at kung makikita nyo po yan, ay yung ating rice or carbohydrates sa 33%, medyo lampas ng konti sa ating gulay ay 33% rin po yan. Yung ating mga prutas ay 17%. Di ba? Mahirap sa math. Asik ko tsaka Josh. Tapos grow foods, ayun yung mga kalatin yung naman ating mga karne, proteins, oils, another 17%. Hutong kahit ay yung sinasabi nga na nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Kasi kung nasusunod natin yung tamang pinggang Pinoy, hindi dapat sobra-sobra yung pagkain natin. That's one key message. At makakatipid tayo dun sa transportation costs. Dahil sabihin mo, kung gusto ka mas maraming lechon mula sa Cebu. At hindi lang basta-basta lechon, dapat Cebu. Ilipad pa yung baboy mula Cebu, di ba? So, may carbon footprint po yon. Ang daming pwedeng i-connect dito sa usapin ng Nutrition Month 2026. Alright. Pero ito, Yusek, tanong ko po dun sa yung portion ng pagkain. No? Paano natin masisiguro na abot kaya pa rin ito sa bawat pamilya at praktikal? Kung ano yung portions natin, kung gaano karami sa plato, nasa atin naman po kung anong uri ng pagkain ang pipiliin natin. Halimbawa, imbes na, kung karik na nakita natin yung ating protein, yung protina, 17%. Exaggeration lang po to. Huwag naman tayong kumuha ng parang wow, steak, di ba? Wagyu. Of course, protein rin po yun. Pero hindi naman kailangan gumastos Pwede rin tayong kumain ng sariwa at again, environment. Mas maganda kung yung sariwa, kung tayo nakatira malapit sa dagat, yung nahuhuli ng ating mga kapitbahay na mangingisda. Kung tayo ay malapit sa isang manukan, baka manok yun. So, imbes na iba-iba at mahal yung piliin, may mga mapipili ho tayo. At meron hong mahabang listahan ng ating NNC at ang ating DOST Food and FNRI Research Institute na may listahan ito. So Yusek, nabanggit mo yung ugnayan ng nutrisyon at kalikasan. Paano po nakakaapekto yung pangangalaga sa ating kapaligiran sa pagkakaroon ng sapat, ligtas at syempre masustansyang pagkain para sa bawat Pilipino na kailangan din nating i-encourage na kumain niya na sundin yung pinggang Pinoy at iwasin yung mga processed food? Tuwang-tuwa talaga sila, Asik Weng, at matutuwa rin ho kayo. Iugnay natin yung sagot. Paano pag pinangalagaan natin yung kalikasan? Kasi kailangan mag-landing, kailangan mapunta sa platong ito yung pagkain natin. Kung ang pinag-uusapan natin ay gulay, tapos kanina, nagsalita ang Secretary Cuna, sabi niya na dapat pagdatapos minahin ng isang lugar, rehabilitate. Ibig sabihin, dapat tubuan uli ng halaman, ng puno na nagbibigay ng prutas, ng mga gulay na pwedeng ilagay sa pinggang Pinoy. So, mahalaga yung environmental care na sinasabi. Pati yung sinasabi ni Secretary Cuna kanina, yung sa water, di ba yung tubig? Although drinking water yung pinag-usapan, ang maalat na tubig, hindi yan pwedeng ipandilig basta-basta sa ating mga halaman, mamamatay yung mga halaman. So pati yun, may linkage yung ating climate change, yung paninigurado na maganda ang ating kalikasan. Papunta yan dun sa pagkain pinapatubo natin at kinakain at para makaiwas tayo sa stunting. Yan. And Yusek, sa kabila nga po ng iba't ibang programa, gaya po na nabanggit ninyo, ng pamahalaan, nananatili pa ring hamon ang malnutrisyon sa ilang komunidad. Ano pa po ang mga pangunahing hakbang na isinusulong ng NNC sa ilalim po ng Philippine Plan of Action for Nutrition para po matugunan ito? Alam mo, Joshua, nakita namin na sa mabilisang analysis lamang, no, na mula doon sa 3 years old pataas or 4 years old pataas, kaya na ng DepEd, merong feeding programs ng DepEd. At syempre, hindi lamang tayo puro feeding programs. Meron din tayong paninigurado na tama yung kinakain at natututo magluto at pumili. Pero ang ginagawa natin under sa ating Philippine Plan of Action of Nutrition at also in implementation dun sa ating Republic Act number 11
148, which is yung kalusugan ng ina at hinahanap ko, baka magkamali ako sabihin, kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act, no? The first, tawag kasi namin dyan, first 1,000 days. Dapat, para maiwasan magkaroon ng stunting, pagkabansot, pagkapayatot, ay ating tinututukan kaagad mula dun sa breastfeeding, na dapat mahalaga, mas maganda talaga, breastfeeding is best for babies. Kaya nga sinasabi, up to 2 years and beyond. Tapos pati yung pagkain na pinapalit natin, dapat umiiwas tayo sa high sugar. Kasi kapag ating pinakain ng sobrang matamis ang ating mga kabataan, nagiging panlasa nila yon. Tapos later on in life, magkakaroon ng diabetes. No? So, hindi maganda. Marami pang ibang mga interventions, pero yan lamang yung mga sample. Ang isa, siguro ihabol ko na lang ng Joshua, yung ating tinatawag na food security, tsaka yung ating mga food systems. Ano ibig sabihin nito? Dapat hindi ganun kamahal. May balitang lumabas, pero ayokong humaba masyado yung ating banter. May balitang lumabas na parang tila nagmahal sa buong mundo kung gusto mong kumain ng healthy. So, nasa atin ngayon ang pamamaraan para natin sisiguraduhin na ang ating mga magsasaka, pag sila ay nag-ani ng mga fruits and vegetables, hindi ko makalimutan, mga 1 or 2 months ago, nung huling nag-host ako, tagal na, no? Ang ating Pangulo, yung mga gulay na papunta na sana sa basurahan, kinuha ng ating Pangulo at siya na mismo yung nagdala dito sa ating mga mamimili. Malaking bagay yun. Salamat po, Mr. President, para mapababa ang na binahagi mo sa amin mula dyan sa Siyempre, hawak pa rin yung kanyang pinggan. Yes. Dapat next week kasama natin ulit si Yusek.